Magandang gabi po sa lahat, no. Dito tayo ngayon sa pangalawang araw ng ano, no, ng parang araw ng All Souls Day ngayon, All Saints Day kahapon. All Souls Day ba ata kahapon, hindi ko maintindihan. So anyway, what is important is nakalampas na tayo ngayon at alam ko ang pinakamaraming tao ngayon nandun sa mga sementeryo natin. So imaginein mo kung mayroong mga mall na magpapatayo sa mga sementeryo, sa sementeryo ang pinakamaraming mamimili. Nandun po halos lahat. Lalo pat sa ngayong moderno ng mga sementeryo natin ngayon, mayroong mga yung kagaya ng mga ano lang, loan lang, wala ka na makikitang mga pansyon. Andun, nagtitipon doon ng mga kamag-anak, nagdadala ng mga videoke, karaoke, nandun na lahat, hanggat madagmag. So parang iniisip natin, parang gusto nilang paligayahin ang mga kanilang mga patay. So anyway, that's life and that's death. What is important to me now is yung pagpatuloy natin yung mga alay sa mga kaluluwa ng actually 19 ang namatay sa Ceres tragedy na nangyari dyan sa bayan ng Hamtic, Antique noong December 5, 2023. Ang focus ng ating investigasyon sa ngayon ay na-research natin na yun pa lang yung congressman ng Antique na si Antonio B. Ligarda na kapatid ni Loren Ligarda na senator ay nagpasabi ng anunsyo na magkakaroon ng investigasyon dito sa tragedy pero walang nangyari. Bakit kaya? Alamin natin kung ano. At kung maano bang dahilan? Well, titingnan natin. So ngayon, bagong lahat, ipresenta ko lang muna siguro yung magsimula tayo sa blatter. Blatter na ginawa ng pulis na nag-imbestiga dito sa tragedy sa Hamtic, Antique, sa Barangay Igbo, Cagay. So, ang nangyari po dito ay 4:30 p.m. ng hapon ay nangyari itong disgrasya at sa talaan ng pulis dito ay 19 ang patay. So, tapos ang mga namatay sa ngayon ay hindi natin alam kung paano nagkaroon ba ng katarungan, nabigyan ba sila ng hustisya, pero may balita din ako na hindi ko pa confirm na binigyan sila ng kanyang pamilya. May 2 pamilya na binigyan tag 1 milyon piso. Tapos ang ibang pamilya binigyan natin tig 500,000 kada patay. So ang tanong diyan, hindi pa naman tapos yun. Ang tanong naman dito is, ano ba ang ginawa ng mga opisyal natin? Nag-imbestiga ba? Sa kasamaang palad, wala po akong nakitang investigasyon na naganap. Maliban na lamang ito sa initial investigation na ginawa ng pulis. So ang ginawa ng pulis ay alam naman natin, biglaan yun. Hindi yun makakuha ng tinatawag na expansive and well-defined at definite at massive na investigation na kailangan makuha ang lahat ng mga detalye. So ang pumirma dito ang gumawa ng investigasyon ay si Police Staff Sergeant Mar Jopet Halorina, sa investigador. So itong hawak nating kopya ay hango mula sa police blatter ng Antique anong police station do, Hamtic Municipal Police Station. At ito ay sinertipika ni Police Senior Master Sergeant Oliver E. Villanueva at saka ni Police Captain Danoy E. Gonzaludo na officer in charge ng police station. Nakalagay dito, basahin ko na lang, no? Total, nakaintindi naman kayo ng English. At around 4:30 in the afternoon, 1 unit of Ceres bus, air-conditioned of Valyacar Transit Incorporated with LTO plate number 060604 and bus body number 6289 met an accident while traversing from Iloilo City bound to San Jose, Antique. The said Ceres bus has more or less 30 passengers and was driven by Ricky Serios,
39 years old, single, resident of Barangay Iglugas, Tobias, Pornier, Antique, with his bus conductor Wilmar Marcelino E. Felipe, male, 33 years old, resident of Barangay Tulo, Tibiao, Antique. The said bus, while approaching the descending curve portion of the national highway of Barangay Igbukagay, Hamtik, suddenly overshot to the opposite lane due to alleged overspeeding and loose brake. As a result, the bus eventually ran over the guardrail at the extreme shoulder of the road and fell into a more or less 30-meter ravine. Police Captain Dandy Gonzalo, OIC, together with personnel of this office and with different rescue teams, emergency responder from Hamtik, Tobias, Pornier, San Jose, Sibalom, Belison, Antique, PDRMO, and BPF responded and retrieved the victims from the place of accident. The bus driver, bus conductor, bus inspector, and some other passengers were declared dead on arrival by the attending physician at the Angel Salazar Memorial General Hospital. So ito mga namatay dito, sigurado ako ay sa ngayon ay naghahanap ito ng katarungan ang mga kaluluwa nila. Kasi hanggang sa ngayon po, ang pagkalam ko ay wala pang nangyari dito. So habang sa pagpatuloy, bago natin pagpatuloy ang ating diskusyon, nais ko muna batiin ang ating mga kaibigan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa mga waray-waray, maupay nga gabi. Sa mga Surigao nun, maradyaw nga doyom. Sa mga Bulano, maadyong gabi. Sa mga Cebuano, maayong gabi. Sa mga Bicolano, maray na banggi. Sa mga Kapampangan ng mga kaibigan ko, mayap abingi. Sa mga Karaya na mga kalahi ng nanay ko, mayad nga gabi. Sa mga Ilocano, naimbang rabim. Sa mga Igorot na mga Ibaloy, mapting nga idabi. Sa mga Igorot na Kangkani, gawis ay labi. Tapos sa Pangasinense, kung saan nandiyan mga pinanggalingan ng aking ninuno, ay masantos si labi. Sa mga Tausog, marayaw dum. So sa inyo lahat ng mga Pilipino, magandang gabi at good evening, no? So anyway, what is important is siguro para mabigyan ko kayo ng ganito, ang aking mabigyan ko kayo ng anong ideya. Ito po yung ibibigay ko sa inyo litrato. Papakita ko sa inyo ay isang litrato ng kinuha kaagad-agad kasunod na araw pagkatapos na mangyari ang insidente. So yan, no? Kasi ayan yung ng litrato, makikita ninyo. Yan po yung guardrail o yung baharang o bakod sa tabi ng kalsada, gilid ng kalsada. Na kung saan ay diyan bumangga ngayon ang bus ng series liner o series bus at nahulog pa doon sa bangin sa ilalim. So mga 30 meters daw ang estimate nila ng taas ng bangin. So kung 30 meters at kung tatlong yarda ang 3 feet, 3.28 feet, 3 at 1/4 na pie o na ruler ang isang metro. So i-compute natin kung ilang sabihin natin 3.3, no? 3.3. So 3 times 30, so 3 feet times 30, 90. So 90 plus 9, so bali umabot halos 100 feet ang lalim. So 99 feet kasi. So ngayon, sa lalim na yan, 28 ang passengers, ang namatay sa pasahero ng bus ay 17. Ang namatay na iba na mga bystander na naglalakad sa kalsada na tinamaan ay 2, so that makes it 19. So anyway, makita mo, sa kahapon na aking pagbablog, sinabi ko na ang pangunahing dahilan at the only reason na kung bakit, hindi natin reason basta tawag ko, the proximate cause, no? Ay hindi naman siya patawag ng proximate kasi ang definition sa batas ng proximate, yun yung pinag-umpisahan na nagiging tuloy-tuloy. Ang pinakahuli, maaring dugtong-dugtong na dahilan at ang pinakahuling dahilan, yan ang naging final blow, pero hindi mangyari yung pinakahuling dahilan kung hindi nangyari yung unang dahilan. So,
Sa unang pagtingin ko rito, ang unang dahilan is, tingin ko lang ito may mechanical failure na dulot naman ng hindi maganda na maintenance na ginawa ng bus company na series. So mula doon nag-umpisa, dugtong-dugtong na yon. At ng pagkabunggo, dahil doon na nag-umpisa, nakikita ko base sa mga ebidensya na nakita ko gagaya ng CCTV. Mamaya ipakita natin CCTV na kung saan nakita dito na tumigil palang bus bago nangyaring insidente. Tumigil ang bus sa mataong lugar at bumaba yung driver ng bus. At nang bumaba ang driver ng bus, may inabot sa kanya habang nasa sasakyan pa siya, nasa manibela pa siya, na isang tool. O di ko kung ano ba yung tools na yun. Kumbaga plies ba yun o ano. Tapos bumaba yung driver at tiningnan sa ilalim, gumapang pa siya sa ilalim ng bus. Sa kabila, sa kanan banda ng bus. At pagkatapos lumabas siya, lumipat siya sa kaliwang banda ng bus dun sa mismo sa driver side. So bumaba, pagkatapos bumalik at umakyat at nagmaniho ulit. So ibig sabihin, yung bihira lang po mangyari sa mga driver ng bus, bumaba at titingnan ko ano diferensya. Ibig sabihin baka may mga tumunog, narinig niya, tumunog. Tapos sa kanyang judgment call, sanay na siya na driver kasi nakita ko ang kanyang service records ayon sa mga sinasabi ng mga pagtanungan ko ay matagal na sing driver sa series bus. So, ibig sabihin kung natagal ka ng driver ay sanay ka na at alam mo na, kabisado mo na yung bus na binamaneho mo at parang alam mo ang ugali ng bus. So madali sabi, umakyat siya. Nagmaneho tuloy-tuloy hanggat sa umakyat dyan sa may medyo bulubundukin na at may bangin na dyan. Makita mo sa CCTV, nakita ko sa CCTV na umakyat ang bus papunta doon ay makita mo sa kalsada, wala ka makita na mga signage. Usually kasi mga kurbada, pagdating sa mga likuan, bago pa magliko, may mga signboard na nilagay ang DPWH. Ay dugtong-dugtong na arrow sign. Ibig sabihin ay preparado dapat ang driver kasi may curve. So, ibig sabihin nun, may kasalanan sa DPWH una. So, sinisisi ko rito DPWH ang una. Doon pa lang ay dapat naglagay na. Pero, sa kabilang banda, pwede mo naman ma-argumento na yung driver ay sanay na. At dahil ilang araw-araw na sa dumadaan dyan. So, next is, pagkasunod, mamakit ng driver, makita mo sa nakataon na may CCTV doon. Pag nakatago na lang bus, pag natabunan na siya ng bundok, pagpasok, yung puwit na lang ng bus, nakita mo usok. Ibig sabihin, iyon na yung bumangga na siya sa itong, dito sa bumangga sa may, ano na to, itong, kung makita nyo yung cursor ko, ito yung kita nyo, may mga, parang, pader-pader. Pero makita mo pader-pader ay talagang binunot ng bus ang kabuuan ng section na yan, Tapos nakita mo, walang kabilya o bakal sa gitna ng nakatayo pa na pader at sa pader na natanggal. Dapat sana may connection yun para matibay at kung bubunggoy man ng bus niyan, kailangan niya muna gibain ang buong pader bago siya mahulog doon. Sa ganitong paraan, sa ganitong ebidensya na kita natin, may kasalanan dyan. Kasalanan dyan, numero 1 ay ang DPWH at mga kontraktor. Yan, kita mo na. So ngayon, tuturo ko sa aking cursor, siguro makita ninyo, yung cursor ko, ng aking computer. O makita nyo Ayan dapat may bakal dyan sa gilid na nakakabit doon sa bakal doon sa kabila na sinundot ng bus na nahulog doon sa bangin. So, sa madalit sabi, parang isang traffic barrier lang na parang nakita nyo sa highway, mga orange, na nakapatong lang at binungguan ng bus at binitbit ng bus papunta sa bangin. So, yan po. Tapos sa kanan ay nilagay dito ang mga litrato ng mga namatay. Makita mo yung mga tao na nakatingin sa baba. Ito pong kuha itong litrato ay kinuha isang araw matapos yung disgrasya. So, anyway, makita mo na itong pinakahuling dahilan kung bakit nahulog ang bus. Kung matibay lang sana itong pader-pader na to, gilid, nung tawagin mo guardrail o di kaya traffic barrier
o di kaya harang ko sa Tagalog pa, ay kung natibay lang ito at hindi nagiba ng bus, ay dyan lang ang bus, hindi mahuhulog. Maaring may mamatay kunti lang, isa o dalawa. Pero dito sana, kung gano'n sana ginawa ng DPWH, pati kontraktor nito, kung bakit nila binayaran ang kontraktor na gumawa nito, ay may mali sa DPWH. Hindi nila ang pinakamali numero 1 dyan, yung kontraktor. Tapos yung kontraktor, hindi mababayaran kung walang pirma ng engineer ng DPWH na nag-inspect ng ginagawa. Kasi ang DPWH natin po, sa bawat project ay mayroong nakabantay dyan na mga medyo mahina ang internet ko, no? Sabi sa akin ng aking anyway, diretso lang tayo. Connection is unstable daw. You're on Wi-Fi. Try plugging into your router or moving closer to it. Anyway, so siguro naman nakikita nyo, bubuksan ko muna yung monitor ko. Ito, tingnan ko lang kung maayos bang aking signal. Sana maayos ang signal ko, no? So, anyway, tuloy tayo ng discuss. Sa tingin ko naman na maayos. Maayos naman pala. So, diretso tayo. So, ibig sabihin, na binunggo ng bus itong portion ng pader na ito sa gilid ng bangin at nawala, nabigla. Kita nyo, wala ka makita malalaking bakal na naging pundasyon. So, ibig sabihin, wala ang pundasyon, mahina. So, bakit pagkatapos ito, ito ang naging huling dahilan. Yung unang dahilan dyan, nakita ko, base naman sa testimonya ng survivor na yung teacher na si Mika, narinig yung una, parang lumuwag na walang preno, nag-loose brake, parang nawala ng prenong bus. So, nagdasal siya. Sa pagdasal, isa siya sa naligtas. At bago siya naligtas, niyakap siya muna ng bus inspector. At nung niyakap siya ng bus inspector, nahulog yung inspector patay, pero siya buhay. So, ibig sabihin, given that the gravity, na malaking disgrasya, at dapat na hindi na maulit, bakit hindi nag-imbestiga yung si Mr. yung congressman dyan sa Antique? Ang congressman dyan, alam niyo ba kung sino? Ang congressman dyan ay si Antonio B. Ligarda Jr., kapatid ni Loren Ligarda. So ngayon, kung bakit hindi siya nag-imbestiga, ay hindi ko alam. O ito, nagpalabas pa siya muna ng balita. Sabi niya, nagsampa siya ng resolution sa House of Representatives na imbestigahan. So, basahin ko yung balita. A resolution has been filed in the House of Representatives calling for an immediate investigation into the bus accident in Hamtic, Antique that claimed 19 lives. Antique Representative Antonio B. Ligarda Jr., na kapatid naman ni Loren Ligarda, said that an investigation is necessary to determine whether legislative measures are needed to prevent similar accidents in the future. Siya pa mismo nagsabi, ha? So, paramount of which is to ensure the safety and security of the riding public. Okay, siya mismo nagsabi na kailangan imbestigahan para malaman ang dahilan. Ito, kung inimbestigan niya, malalaman ang dahilan na yung gawa ng mga kontraktor ng DPWH para harangan yung mga bus na nabubunggo dyan o truck ay kulang, mali. Kita mo na binunggo lang, binitbit pa ilalim yung pader, yung harang na tinatawag, kung pwede mo tawagin na traffic barrier. Yung guardrail kung tawagin na, yan ang pinaka-official name niya, technical name, guardrail. Kung bakit nadala, dapat sana nalaman yan kung sino yung contractor gumawa niyan, kung sino yung district engineer na nagsusupervise niyan, at kung sinong actual na engineer na nagbantay diyan para sa DPWH. At bakit pinayagan ang pagbayad ng ganong klaseng pag-construct na hindi tama, hindi nasunod. Nakitang-kita naman ninyo, o balikan kong litrato, kitang-kita naman ninyo, walang kabilya sa gilid nito. Dapat may kabilyan, dugtong-dugtong yan. Kasi kung dugtong-dugtong ito ang lahat, pati mga pagkasagilid ng iba, hindi kaya ng bus yan dadalhin at matitigil na lang ang bus dyan. Next.
kung tinuloy ng congressman na ito ang investigasyon, malalaman niya na pabaya din ang bus liner, ang series bus, ang Vallecar Transit Incorporated. Bakit ko nasabi na pabaya? Dapat na tumigil ang bus bago nangyaring insidente, tumigil sa tiningnan ng driver sa ilalim. Ibig sabihin may defecto, may mechanical defect sa ilalim na may koneksyon sa kanyang steering system. Sa steering wheel, sa manibela. Malamang yan kasi kung tiningnan mo, umakyat yung bus pakanan, umakyat sa pakanan, ang pakanan niya, dumiritso, hindi na siya lumiko sa kanan. Kung hindi siya lumiko sa kanan, ibig sabihin, wala nang hindi na konektado yung manibela doon sa gulong. So ang gulong, pag dire-diretso, imbis na batakin mo pabalik pa kanan, hindi na dumirekta na, binunggo tuloy yung pader-pader na yun at nabunggo, sabay hulog doon sa bangin at 17 ang namatay. So, ano na masasagot mo dito? Congressman Antonio Legarda? Ano masasabi ni Loren Legarda dito? Ibig sabihin, may kasalanan po ang kapatid mo dito, Loren Legarda. Pagkatapos, nung isang araw, nagsampa pa kayo ng kandidatura for third and final term mo. Tapos, inendorso mo pa yung kapatid mo na tatakbo. So, ngayon, ibig sabihin nun, kinukonsente din ni Loren Legarda ang kawalan ng ang kamalian ng kanyang kapatid na si Antonio B. Legarda Jr. na dapat tinuloy niya itong investigasyon para malaman. Ngayon, dahil hindi na natuloy, paulit-ulit na lang mangyari. Tapos siya pa mismo nagbanggit. Ito binanggit niya sa kanyang press release. Ang mga insidente na nangyari. O ito noong April 5, 2019, may 3 namatay dyan at 6 ang nasugatan. Series bus din ang nangyari. Ay nadisgrasya din ang series bus. Yung 2019 din, may nahulog din dyan na close ban na walang namatay pero hindi siya na tuloy-tuloy hulog sa bangin. Pero sa gitna ng kalsada ay imbis na nahulog siya ay bumalintong kumbaga nagtumbling ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Tapos noong naman noong 1950 ito pa nag-umpisa pa 1959 pa 1959 may truck na namatay, may truck na pala na nadisgrasya dyan at mga 3 namatay na may bitbit na mga pagkain. So tapos so 1986, May 25, may 23 na namatay, mas marami ito At liwakan, bust pa rin. Hindi natin alam kung anong boss ito. Tapos so 1980s, late 1980s daw, may namatay din yan sa bus. Disgrasya din. Ng 2016, may cruise van na disgrasya dyan, nahulog at isang namatay. Siguro driver lang. Tapos sunod yan, may truck na may karga na soft drinks. August 11, 2017, ang namatay isang helper at saka driver niya. Tapos may delivery van noong 2017 din, walang nahulog pero walang namatay. Tapos sa close van loaded with feeds, pagkain ng mga hayop, 2018, wala ding namatay. 10-wheeler truck, nahulog doon, may daladalang simento, punong-puno, pero isa lang namatay, driver lang siguro. Tapos may close van na nahulog na construction materials, 2019, walang namatay. Pero umikot-ikot sa gitna ng kalsada yung kanilang sasakyan. Kumbaga tumbling-tumbling, parang si Carlos Yulo. Tapos close van, noong 2019 din, na may kargang feeds, ay hindi nga nahulog sa rebem, pero green, nag-ikot, tumambling-tumbling din sa kalsada. So ang kanyang nangyari ito noong 2019. Sunod, series bus naman, to April 5, 2019, 3 namatay at 6 na sugatan. Sunod, kotse, 2020, walang namatay pero yung kotse ay nag-head on, nag-clash sa barrier. Yung mas maganda sana, at least wala kita mo, walang namatay. Siguro nung panahon na yon maganda pa yung barrier, yung pader. Kaya hindi nahulog sa bangin. Tapos sinabi pa ni Gobernador Rodora Cadyao na following the 2019 incidents,
tinawagan na daw niya ang DPWH na ayusin ang kalsada. May mali sa disenyo ng kalsada. Of course, agree ako kasi ako engineer din ako. Na kung ako ang tanungin mo, dapat sa ang kalsada na yon, unang-una walang traffic sign na nagsasabi, nag-advise sa mga driver na paakyat na papaliko pala yun. Dapat may advice din na may ravine, may bangin o ravine. Pagkatapos, ang sunod na mali doon ay yung disenyo ng pader na sa gilid ay isang bunggo lang na kung ano ay mahulog na. Dapat matibay yun at may pundasyon na nakabaon sa ilalim ng kalsada. Dapat ganun na nilagay dyan. At dapat ang lahat ng mga pader na nilagay niya kung section by section o prefab by prefab, dapat konektado na makakapal na bakal bawat isa para kung ang isang party mabunggo ng bus, hindi niya kayang gigibay ng bitbitin sa ilalim ng bangin ang section na yun kung hindi niya magigiba ang lahat ng section. Ang hirap naman gibain ang lahat ng section. Kaya dapat sana ganun ang ginawa niyang disenyo. Si Kadyaw as the chairperson doon sa ng Regional Development Council doon sa Western Visayas. So I think the design is engineering faulty and have called the attention of DPWH. Pero wala daw nangyari. Noong December 8, noong 2023, nakipagkita si Kadyaw kay DPWH Secretary Manuel Bunuan para i-propose yung paggawa ng bagong kalsada na idadaan i-cut through doon sa bundok na lang. Sa gitna, hindi na sa gilid ng bundok para hindi na mangyari yung pagpa-disgrasya. Pero sabi niya, winelcome lang daw ni Bunuan ang ideya, pero hindi naman ginawa hanggang ngayon. O, anong klase ka, Manuel Bunuan? So, sa ngayon, ang mga bus sa panahon na yon ay hindi daw pinayagan ng munisipyo na dumaan doon sa killer curve na yun. So, kumbaga, maliliit na sasakyan lamang. So, yan po ang nangyari. So, ngayon, ang tanong nito kay Congressman Legarda, na kapatid ni Loren Legarda, bakit naman hindi mo pinos na ituloy yung investigasyon? Bakit? Bakit? Gusto mo ba mangyari ulit? Siguro ang dahilan dyan, Mr. Congressman Antonio Legarda, na kapatid ni Loren Legarda, malamang tumanggap ka mula sa series, kaya hindi mo tinuloy. Kasi pag nag-investigasyon, malalaman ngayon ang totoong dahilan na ang dahilan ay hindi pala mini-maintain ng maayos ng management ng series ang kanilang mga bus fleets. Ano ibig sabihin na hindi mini-maintain? Ibig sabihin, dapat every 6 months, titignan, palitan yung brake, preno, tapos mga gulong dapat palitan. Lahat yan, pati yung sa mga clutches, dapat, tama kasi yan main na dahilan, bilang driver din ako, ang pinakakaingatan ko sa lahat, kailangan maayos ang brake at maayos din ang clutch. Yung dalawang yan. Ang sa gulong naman, kahit lumang gulong at maputukan ka ng gulong, hindi naman yan sasadsad. Dandahan mo lang yan na preno unti-unti. Matitigil ng sasakyan. Pero dyan, ang nangyari dyan, ay talagang hinayaan ninyo magiging death curve yan. Hanggang ngayon, hinahayaan ninyo magiging death curve. So ngayon, sino masisisi ko numero 1 dito? Ang masisisi ko numero 1 dito si Congressman Antonio B. Legarda, na kapatid ni Loren Legarda. So sa ngayon, ang tingin ko dito, nagtuturoan itong dalawang ito. Si Governor Kadyaw, anong pangalan ni Governor Kadyaw? Si Governor, ano bang pangalan ni Gobernador? Rodora Kadyaw. So ngayon, Dr. Kadyaw, ang nangyari sa inyo ngayon, nag-away-away na sila ni Congressman Legarda at si Kadyaw, nagtatakbo na sila, parihong tumatakbong congressman, naglaban-laban sila sa isa't isa. So anyway, itong insidente din sa Hamtik Antique, sa Barangay Igbo, Cagay, ay nagpapakita ng mukha na napakasamang korupsyon sa buong Pilipinas sa larangan ng kalsada natin, na kung saan ang involved dyan ay ang ating opisyal sa DPWH. Hindi ito naiba sa mga maya-maya pabungal Metro Manila, may kalsada ka, maya bungkal, palit. Bakit gano'n? Hanggat sa, naalala ko doon sa norte, sa
mukhang sa ata yun, sa Mountain Province, may nahulog din na bus. Ang naalala ko, yun yung Florida bus. So, bakit naman ganun ang mga DPWH? DPWH, sa inyo po nakasalalay ang buhay na nakararaming mga kababayan natin. Kahit may kotse man o walang kotse o nakabus, pare-pareho silang nalalagay sa balag ng alanganin. Alam naman natin yan na malaking papel ang gagawin ng kalsada na maayos para maharangan o mahadlangan ang mga disgrasya. Kagaya nito, kung mga mountain province na mga kalsada, patibayin lamang po ang mga bakod sa gilid ng bangin. Wala ka ng kaba dyan, pati ikaw driver na nagmamaniho sa gilid ng bangin, mawawala yung kaba mo na nagmamaniho ka kasi may matibay na bakod sa gilid. Yan ang wala. Dapat magiging standard design na yan sa lahat ng highways natin. Ako po ay civil engineer. Alam ko po yung safety engineering pagdating sa kalsada. Hindi ko naman sinasabi na ako'y magaling, pero at least alam ko kung ano ang dapat gagawin. Mas maraming magaling na engineer dyan, mga structural engineers pa, nandyan sa DPWH. Alam ko ang gumagawa ng disenyo ng ating kalsada ay mga civil engineers ng DPWH. At meron pa kayong consultant na mga Japanese engineers, American engineers. O bakit nangyari sa ganun? Simpleng solusyon lang yan. Yung problema sa Barangay Igbukagay, sa Hamtik Antique. Bakit maraming aksidente nangyari at hindi pa rin ninyo inayos? Kitang-kita sa mukha pa lang, hindi mo na kailangan magiging magaling, hindi mo na kailangan i-memorize yan para alamin mo kung tama ba ang paggawa mo ng kalsada o hindi. So ngayon, dahil po dyan, ano nangyari? Hindi dapat sino sisihin natin? Si Congressman Antonio B. Ligarda Jr. na kapatid ni Loren Ligarda. O nais kong ipakita sa inyo ang isang balita ng Frontline. Maraming salamat Frontline sa inyong balita at aking gagamitin muna ang inyong ang inyong news, no? Pero wag niyo ko i-copyright strike, ha? Kasi ito, i-play ko. Hindi pa. I-akit ko muna sa stream ko. Pakinggan natin ang balita ng Frontline News sila ni Julius Babaw. Ito. Ito ha. Play natin. Muling susuriin ng Department of Public Works and Highways ang tinaguriang killer curve sa Hamtik Antique. Binahagi naman ng ilang survivor. Teka muna. Sinabi na muling susuriin ng DPWH ang killer curve sa Hamtik Antique. Ito'y binalita last year, December 6, kung hindi ako nagkakamali. Pero bakit? Hanggang ngayon, walang resulta. Anong ginagawa nyo, Manuel Bunuan? Gusto nyo panibagong insidente na naman? O papatuloy natin? Ng nahulog na bus ang kanilang karanasan bago ang trahedya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Yan ang survive. Yan po ang guro na si Mika. Survivor siya. Siya po ay sinalba ng bus inspector. So sinalba siya ni inspector. Mamaya ipapakita natin pangalan ni inspector. Yan. Tila nasa ikalawang buhay na raw ngayon ang gurong si Mika Servano. Isa siya sa mga pasaherong sakay ng Ceres bus liner na nahulog sa bangin nitong Martes. Nakaligtas siya dahil niyakap siya ng bus inspector na siya namang nasawi sa disgrasya. Sugat at bali sa braso lang ang inabot ni Mika. Nakagising na ako. Nasa labas na ng Ceres sa may mga puno, sa lupa. Together with the inspector na sinasabi nila na nag-save. Okay. So, nasa labas siya, nasa may mga puno, nasa labas siya ng bus, at niyakap siya ng inspector ng series
na namatay, pero siya buhay. O yan. Nag-protect sa akin. Ang 60 anyos naman Yan naman ng madre ng Katoliko. na madreng si Sister Maria Obeja, namamaga pa ang mukha matapos tumama ang ulo sa mga bakal sa bus. Nasawi ang isa sa mga kasama niyang Kenyan at maging ang isa pang Pinoy na seminarista. Parang nasa stage pa ako natulala, knowing na yung dalawa kong kasama who are still young. Sila yung nauna. Pinuntahan naman ng News 5 ang tinaguriang killer curve kung saan nangyari ang aksidente. Hindi kalayuan mula sa crash site, may mga warning sign na nakapaskil. Nauna nang sinabi ni Antique Governor Rodora Cadiao na accident-prone ng kalsada. Pababa at paliko ito kaya madalas mawala ng kontrol ang mga malalaking sasakyan. Unang bumangga yung bus sa barrier sa taas hanggang sa tuluyan nitong mawalan ng kontrol at mahulog dito sa kinatatayuan ko. Tinatayang may lalim na 60 hanggang 70 feet yung bangin na ito kaya pahirapan yung pagkuha doon sa mga pasaherong naipit sa loob ng bus. Nauna nang nanawagan ng provincial government ng alternatibo at mas ligtas na kalsada. Yan. Matagal na yan. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Tingnan niyo lang yan. Gusto ko lang makita, bigyan focus yung pader. No? Kita nga, walang bakal na maaasahan. No? Kita niyo ba yan? Yan po ang resulta. Walang bakal na nagkabit-kabit sa kabilang bakod at saka yung bakod dapat dugtong-dugtong dapat ang mga bakal yan. Isang dapat yan na para hindi makaya. Dapat malaking bakal na ganyan. Kung pwede lang dyan, 24 centimeter at 24 millimeter na bakar dyan, dapat ilalagay, yung sabihin 1 inch ang kapal. Dapat kasi pundasyon siya. Tapos hindi nakabaon sa ilalim ng lupa yung pundasyon ng mga pader na yan. Tingnan mo, yan ang unang pagkakamali ng DPWH. Matagal na yan. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Ewan ko kung bakit ang DPWH once na may accident, puro band-aid solution lang ang nilalagay. Ika mo na. Ito naman si Governor Rodora Cadiao. Kwento ng kwento, hindi mali ang pinapalo-up din. Dapat follow-up niya. Kaya ito naman si congressman na kanyang kalaban ngayon sa pagka-congressman ay hindi rin umaksyon. Dapat kayong dalawa sisisihin dyan. Tingnan natin. Lagay nila. Pero ayon kay Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, nasunod naman sa kalsada ang mga pamantayan para sa ligtas na daan. Ano? Nasunod? Yan ang ebidensya, Res ipsa locator. Ang nagpakita mismo ang resulta ng pangyayari. Nagpakita na walang kabilya, walang bakal. Anong klase na sunod? Pakinggan mo si... Ay, nako. Lahat po naman ng safety measures that we can implement doon sa area na yan have been already incorporated. Hindi ka kasi nag-investigate. Bago nyo bayaran ang kontraktor, dapat sinisiguro ninyo na nasunod ang disenyo. Problema na sa drawing lang ng disenyo, nasunod ang disenyo. Pagdating sa pagpapatayo, sa mga construction, hindi nyo na sinusunod kasi gusto nyo makatipid. Yan. Meron po mga reinforced concrete barriers on the site. Nagkwento ka reinforced concrete barriers? Ito na mismo, nakita mo na litrato na walang reinforcement ng bakal. Anong klase kang sekretary ka? Na pinangyarihan nung aksidente na yan. Gayunpaman, magsasagawa rin daw ng safety audit ang DPWH sa lugar. Kailan pa kayo nakagawa ng safety audit? Government, inaalam na rin kung sino ang alamin, dapat lahat ng kalsada natin sa buong Pilipinas, mag-audit kayo. Magdala kayo ng inspectors na eksperto. Mga bubuting-ting, titignan kung may mga bakal ba na maayos ba. Importante yung mga traffic barrier sa gilid ng bangin. Para kung mag-overshoot man ang ang mga bus o kung anong sasakyan, kung magka-lintik-lintik ang kanilang manibela, ay hindi sila mahulog yan. Kumukuha ng mga road safety signage na gawa sa bakal. Patuloy rin ang investigasyon ng Hamtic. Actually, hindi signage sa makakasalba dyan. Ang makasalba dyan, kagaya niyan, kung matibay lamang ang pader sa gilid ng kalsada, hindi na nahulog ang bus dyan sa bangin. Pulis sa disgrasya. Yung dashcam, yung SD card ng dashcam ng series bus, hindi pa po nasa amin yung, hindi pa po namin nare-recover kasi nandun pa po sa area yung bus. Hindi pa po nalilift yung yung series bus.
Sa huling tala ng Antique Provincial Government, 17 na ang nasawi habang 7 pa ang kritikal ang kondisyon. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang Ceres bus liners sa mga biktima at kaanak ng mga nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. So anyway, yan naman nagpapakita na talagang wala tayong masahan yan. Antique. Binahagi naman ng ilang survivor. Hinahanap ko yung balita na nakita sa kalsada ang bus na tumigil. So anyway, hinahanap ko sana yung ano. Ito. Ipakita ko. Ito, ipapakita ko sa inyo yung pruweba na kung saan tumigil pa ang bus noong panahon ng ano, bago nangyaring insidente. Minuto bago nangyaring insidente. Tumigil pa ang bus para kung napapakita na kung saan ang driver ng bus mismo ay bumaba sa bus at tinignan nyo kung anong depekto sa bus niya. O ito, tanggalin ko muna yan. So ito, umakyat na 19 ang patay. Kasama dyan ang dalawang tao na passersby. Pakinggan niyo. Dito niyo makita na tumigil ang bus at tinignan ng driver kung anong depekto sa bus niya. Umakyat na sa 11 ang patay sa nahulog na bus dahil sa killer curve sa Antique. Lumutang naman ngayon ang kuha sa CCTV na magpapakita ng paghinto ng bus na tila yan. Bago ang disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Yan, tumigil. Sa CCTV footage na ito, kitang pagdaan ng Ceres bus na yan sa Barangay Lindero, Tobias Corners sa Antique, pasado alas 4 ng hapon nitong Martes. Pero biglang huminto ang Ceres bus. Kwento ni na Teacher Mika, Teacher Kim na huling pasahero ng bus, hindi pa man sila nakakalayo ng tumigil ang bus. Tapos na nakasakay na kami sa medyo sa baba nun, huminto yung Ceres. Tapos parang may ginawa sila sa ilalim, sa front part ng bus. Paghinto ng bus, lumapit sa bus driver ang isang rider at tila may inabot na gamit. Saka bumaba ang bus driver sabay yuko sa ilalim ng bus na para bang may inaayos, habang ang rider at konduktor ng bus nakaabang sa likod niya. Makalipas ang ilang minuto, lumipat ang driver sa kabilang gilid ng bus at tinignan din ang ilalim nito. Sa kanilang pinihit-pit ang gulong ng bus, halos 5 minutong inabot bago nakalarga ulit ang bus. Ang lugar na yan... klaro na may depekta sa steering wheel system ng bus. So, ibig sabihin, dapat inimbestigahan ito ni Congressman Antonio B. Ligarda Jr. para malaman kung ano ang extent ng pagkakamali ng tinatawag na Ceres bus. So, ladies and gentlemen, sa larangan po ng legal, pagdating po sa disgrasya ang pinag-usapan, sa mga legal terms, may tinatawag po kami na proximate cause. Ano yung proximate cause? Yung proximate cause, yan po yung pinag-umpisahan o dahilan na kahit magbago pa ang kasunod ay talagang magkaroon na ng disgrasya. Okay? So, ang proximate cause, nag-umpisang cause niyan ay yung walang maintenance. Kung bakit ganon, ang theory na nga lang dito, base sa resulta, nakikita mo kasi dumekta lang ang bus, nimbis dapat lumiko siya, pakanan, ay dumekta, hindi na lumiko. Ibig sabihin, hindi na control ng manibela yung dalawang gulong sa unahan. So kung hindi control, ibig sabihin, hindi nakakonekta sa manibela yung dalawang gulong. Kaya dumirekta sa bangin. Nung binunggo ng bus na yun, ang barrier na wala man ng bakal,
binit-bit niya hanggat sa ilalim ng bangin yung barrier. Ganun po ang nangyari diyan. 'Di ba? So ganun lang kasimple. So ibig sabihin, may kasalanan ka rito, Congressman Antonio B. Ligarda. Kaya ikaw dapat nag-imbestiga. Pero sobrang kasalanan din dito ng bus company na kung bakit mayroong mechanical defect. At kung may kasalanan, ibig sabihin, at kung bakit may mechanical defect, ibig sabihin, hindi nyo ginawa. Pabaya kayo sa inyong ginagawa. So, criminally liable kayo, pwede kayong ikulong, kayo mga may-ari ng bus company. Sa ngayon, hindi natin pwedeng ikulong ang driver, ang konduktor, ang inspektor, sapagkat patay na rin sila. So, ibig sabihin, ano ang ating dahilan na pwedeng gagawin na ikulong ang may-ari ng series bus? Sila naman ang may-ari ng series bus ang may umpisa sa dahilan kung bakit gano'n nangyari. Hindi minamantini ang bus na magiging roadworthy. Kasi importante sa lahat ng klase ng sasakyan, ako bilang driver ay ang preno, number 1. Number 2, mga clutch. So, ang clutch niya, lalo pat, automatic yan. Sigurado ko, automatic ang clutch system yan. So, kung automatic ang clutch system yan, kailangan siguraduhin nyo na maayos ang clutch system niya. Kasi kung manual at kung wala ng fluid, ang clutch, hindi mo talaga matitigil din. Pero ang malimit sa mga sasakyan na naubusan ng clutch at hindi naubusan ng clutch fluid, at patuloy mo takbo, matitigil lang ang sasakyan, hindi mo na siya mapapatakbo kahit anong gawin mo. Ilalo na yung automatic, kagaya ng bus. So, anyway, hanggang dyan lang muna tayo, Congressman. Ipagdasal mo mga kaluluwa ng lahat ng 19 na namatay. At sa pagtatapos itong aking vlog, babasahin kong pangalan ng lahat ng namatay. Si Ricky Serios Candia, 39, driver, patay. Glenn Pandagane, patay din to. Ito yung bus inspector na yumakap sa teacher kay nagsalita kanina. Kaya nabuhay yung teacher. Si Wilmar Marcelina Felipe, na isa yung conductor. Si Francis Jan Belga, Iquarte, patay. Nelson Espina, patay. James Andre Secondres, patay. Wilber Dillaba Ebillones, patay. Janine Marquez Imahandog, patay. Patrick Moslumi, ito yung Kenyan, taga Kenya, national, patay. Zairon Alcala Habiliana, taga South Cotabato, ito, patay. Jomari Alcalae Altura, 1-year-old pala to si Zairon Alcala Habiliana, 1-year-old, patay. Tapos, si Fritzy Habiliana Ibumbalis, ito atang tatay, patay. Federica Singh, 11 years old, patay. Ramon Enrique Salvane, the 5th, 21, patay. Jaibe Bordago, inspector on duty. May inspector on duty pa pala doon na namatay. Tom Elizaga Ekar Cercana. Ibig sabihin, 4 na empleyado ng series liner ang patay nandun. Tapos, Jesse Habiliana A. Bornales, ito yung kasama ng bata na namatay. Taga-amin din ito, taga South Cotabato. Siya po si Morales, Morales Arian, taga Guanzon, Morales, Purok Guanzon, Morales, Coronadal City. So sa Morales, sa Barangay Morales na nakatira si Josali Habiliana Morales. Tapos si number 18 si Arian Mihia anong pag-apelyido niya? San Pedro. Taga San Pedro, San Jose, Antique. Si Adrian Mihia. Tapos si Timothy James Quatson, taga Antique rin. So yan pong mga 19 na namatay. So ang buhay dito si Mika, ito yung teacher, Mika Marie Servano. Si Kim Zairen Ramos, si Marineth Santarba, tapos Lorna Obeja, ito yung madre. Tapos si Christopher Simulaba, tapos si Timothy James Quatson. Tapos si Kirby Dominic Hukaban. Tapos si Arlane Rabin Mihia, Nicolas Isesi, Ismael Amparado, Ifabilia, John Michael T. Harris.
Tapos yung non-passenger na nadalmay sa incidente ay si Francesca Asensio Itabuhara. So yan po ang ating sa ngayon, sa vlog sa ngayon, ang panawagan sa kay Congressman Antonio Ligarda. Bakit po may panahon pa, pa-investigate mo para malaman natin kung sino dapat ikukulong dito. Dapat ikulong dito yung mga may-ari ng series bus. Ganun lamang po ang aking masabi. So Cassandra, Daisy, kaya pala tahimik ang Lorin Ligarda sa Dynasty. O yan, Dynasty rin si Ligarda. Kaya sa sunod bukas ayusin natin at titirahin natin si Ligarda sa Dynasty. Sabing liwag, nalayan siguro kaya di tinuloy investigasyon. Binigyan, Cassandra, Daisy, tulungan po ninyo kasuhan ang mga dapat managot para hindi na maulit. Tapos Top Destination Brandon, Ranger Baldemoro, mayong gabi Tapos Cassandra Daisy, nasa na inspector ng state natin, wala na. So Nancy Senisa, Jigger Yarte, Annie V. Gonzales, tapos Carl Maxert. I check din nyo ang design, super elevation at curve ng kalsada. Kung safe, yung crash barrier nila, mali ang design, tinipid. Tama ka, hindi lang tinipid. Talagang binulsa yung budget. Carl, binulsa nila ang budget. Ang nagbulsa dyan si Congressman. Kasama dyan si Congressman. Kasama dyan DPWH District Engineer. Kasama dyan ang kontraktor. Yan lagi ang usapin. O tama ka, walang sapat na anchorage yung base. Tama ka, engineer din si Carl Maxert. Halata ko na civil engineer ito na walang reinforcement at joint. Walang reinforcement sa joint at saka sa foundation. Tama ka, very correct, very correct. Antonio Ben Suceso, Millions Ko Vlog, hello everyone. Bernardo Benjula Igdalage, dapat yung rail guard connected sa bakal na kabaon sa flooring. Tama, sa unang tingin mo pa lang Tapos Antonio Bensuciso, Aljumel Senior, John Cabinbin, good evening, Kabunyog, Toto Kausing, tuloy ang laban. Rogelio Tapado, Michelle Rancel, both for sa si Espiritu Kausing ko. Tingnan natin na mag-discuss ako mamaya. Juliana Critchfield, greetings everyone. Darating na mga araw na ang pagbabago ay nasa kamay na as usual. Okay? Emily Hubita Carlon, Miss Chief Rancel, Jerica Lonstedt, Juliana Critchfield, dito pa si Germany. Regulations na yan na lahat ng mga danger zones and area ay may babala na slow down. Tapos RC Abad, Valentin Riparep, salamat sa panonood mo kay Engineer Toto, pero di ko kailangan dito, umalis ka dito. Sino ba yung si Valentin Riparep? Valentin Riparep, no vote for Kausing. Sige lang, baka magbago naman ang isip mo, Valentin Riparep. Tapos Michelle Rancel, John Tube, maayong gabi, Michelle Rancel, Rubita Carlon, Mila Vianino, Virgilio Trampi, Abit, from Imos, good PM, Michelle Gabinete, Ami Gibana, hello doctor and attorney, tapos Diamond Sky Power, Benjamin, Ramon Reyes, good evening sa lahat, Rose Cruz, Naimbag Rabim, Diamond Sky Power, Jollibee, Lorna Juarez, Diamond Sky Power, Royal Kagbay, Omom Reacts, Lady M, Bernardo Minjula Ignalabi, Crispin Rivera, Mayap Bingi, tapos Pres Perez, may pabingi. So ngayon ito lang masasabi ko, abangan nyo, mag-rest lang ko ng mga 30 seconds sa mga alauna, magbablog ako, mayroon akong i-expose. I-expose ko lang po si George Erwin Garcia. Siya po ang dahilan kung bakit hindi ako sinama at kinasuhan ako ng Law Department para hindi ako isama sa magiging official candidate sa pagkasenador. Okay? 30 minutes from now, sa bali alauna ng gabi. Maraming salamat po sa lahat.